Hello po, magandang hapon. Update po tayo. So, bali ito po yung project namin dito sa Phase 5. Ito po yung Angeli SF na malaki po yung kanyang sukat. Picture natin. So, bali po dito sa my front extension na lagyan na siya ng tiles. Tiles lang po yan, pero ang peg niyan parang deco stone. Mas nakamura kami dito, mas nakamura si sir. Tapos ito po is nilagyan din po namin siya ng moldura. Yung pinaka-top. Okay lang din naman hindi lagyan yung pinaka-top kasi kaso nagmumukha kasing plain. So sa amin may konting arte. Kumbaga may konting kaartehan. Ayan. So kung mapapansin nyo sa mga gawa namin, parang may mga moldura. Kaya pag nakita nyo dito sa Phase 5, Phase 3, Phase 6, yung may mga moldings, baka gawa namin yan. Ayan po. So maganda rin na isang design na lang ng tiles dito sa may harapan. Pero depende pa rin kasi yung iba nagko-combination sila. Pero kung gusto mong lahat ng tiles is magamit, walang masayang, mag-isang design ka na lang. Pero kung gusto mo ng combination, pwede rin naman. Depende pa rin sa budget. Since ang unit ni Sir harap-likod halos nabubuo na, meron ka tayong tinatawag na mga additional. So pag alam namin kulang ng buhangin, kulang ng graba, nagpapa-add po tayo. Tapos ito nga po palang roofing ni Sir. Sorry sir, bawal talaga ang yero. Ayan. UPB syrup lang ang pwede. Waiting pa ako dun sa reply ng aking supplier. Sa Bulacan pa kasi manggagaling. Kaya so medyo mahirap. Kung meron sanang malapit dito sa Cavite, is madali lang. So parang 2 weeks na yata ako nag-inquire. Kaso ayun, medyo mabagal. Kaya yung trabaho namin dito, hindi kami makakilos ng maayos dito sa may harapan. Dahil na rin ulan ng ulan. So doon naman po sa paulan-ulan, given naman po yan. Kasi sa amin talaga wala kaming binibitawan na halimbawa 1 buwan lang o 2 buwan lang. Sinasabi po namin at least 3 to 4 months. Kasi nga, minsan nagpapatuyo pa ng islab, minsan may ulan. So, hindi naman po natin pwedeng ipilit, lalo na kung masasayang lang ang materyales. Tapos sa page ko nga po pala nagsabi na kung pwede daw linisan daw yung site. Pag ganyan po kasing hindi pa tapos ang renovation, given din po talaga na may mga kalat-kalat. Katulad nito, Pinagtibagan, may bagyo. Kahit nakailang contact na ako sa hardware, hindi po nila ito mahakot gawa ng basa. Mahirap po itong palahin pag basa. Kaya, ayan, siguro pag ganitong renovation, i-consider din. Alam naman po ng kapitbahay yan na nagpapagawa yung katabi nila, kaya kung-consider din nila na makalat. Ayan. So, ang gamit nila dito is mga trapal. Ayan. Mga tawag dito? Mga flex, ano tawag dito? Pinolik. Ayan. Yan na muna yung nagsisilbi nilang bubong. Tapos dito nga po pala, andyan na pala yung inside gutter natin, naka-install na rin po pala yan. So roofing na lang, minabadali ko talaga yung roofing gawa ng para makatrabaho kami ng maayos dito. So dito po sa my front, wala pa tayong flooring. So si Ray nagpapasok nga siya ng mga buhangin. So baka kulangin pa nga rin yan. So ito, pag maganda ang panahon o kaya may roofing niya, pwede na rin po natin itong i-flooring. So dito po sa loob, madilim. Ayan. Dito po yung ating dito po yung ating TV area.
Parang katulad to sa client ko sa phase 3. So, dito yung TV console nila. So, tinakpan namin yung pinto at saka bintana. Nilagyan ng asintada. Ayan. So, parang mangyayari, the rest ng kitchen area nila is naka-hydrant. Tapos, yung part na to is nagkaroon ng demolition. Then, pinipinish nila. So, sa gawa nga po pala natin, nagkakaroon tayo ng demolition. Sabi nila, hihina daw yung pundasyon. Eh, sa totoo lang po, sa Lumina, wala pong mga poste dito. Buhos po kasi to. Kaya nga sabi nila, mas matibay pa nga daw ang extension kasi puro poste tsaka beam. Ayan. Tsaka ito naman po kasi extension lang, maliit lang. Meron po kasing mga, i-share ko lang, meron po kasing mga magagaling na nagko-comment sa aking vlog. Pero okay lang yun, ganun talaga eh. Kaya nga, di ba? So, ayan nga, katulad nito, ganito lang po kalit yung extension. Sa page po kasi namin, may mga nagko-comments. So, hindi kasi nila alam yung sistema dito sa Lumina. Kung alam nyo lang na puro kami beam, puro kami poste, diba? Kahit nagkaroon tayo ng demolition dyan, nagalagay po kami ng mga column. Ayan. Tapos pagdating naman po sa lababo, hiningi po namin yung suggestion ni client kung ano yung setup. So, ganito yung naging setup ni sir. Tapos, dito yung rep. Ayan. So, yung abang ng kalan, lababo, naka-ready na po yan. Tapos, ayan, naglalagay na rin po sila ng mga bakal. So, maganda rin na suggestion na pinatuloy na lang ni sir parang pael. Kasi sayang yung ano doon eh, sayang yung pwesto. Ayan. So, ganun talaga. Sa vlog talaga, syempre, hahanapan ka talaga nila ng mali. Pero okay lang, sanay naman na kami. Sabi ko nga, matagal na kami gumagawa dito. Kaya, alam na namin yan. So, I think, dito magdadagdag kami ng tiles. 1, 2, 3. Ilang tiles idadagdag dito? 3 ba? Sa box plus? Oo, kasi ano siya eh. Basahin ko dun sa GC natin. Ayun, no, nagdagdag siya. Babasahin ko nga sa GC. Babasahin ko sa GC kung ilan. Kasi nagdagdag siya. Pero okay lang din naman, mas maganda. Hindi naman lumate yung pinaka-kitchen. So, dito po sa may sala area natin, hindi pa po kami nagkisame. Kasi tulad niyan, meron kaming mga demolition, meron kaming mga plastering. Possible po kasi kung naglatag na kami dyan ng PVC panels, baka po nadumihan, worse, matusok. So, sa renovation talaga kailangan pag-isipan mo. Hindi pwedeng, sige na gawin na natin to para tapos na. Hindi po ganon. Pwede po kasing masayang yung ating materyales. Ito nga po palang sala area o living area nila is naka PVC panels po to hanggang kitchen. Ayan. Pati po yung taas naka PVC, pati po yung bathroom naka PVC po yan. Ayan. So, mas maganda siyang gamitin. Dito po sa taas, ayan, pasensya na hindi ako nakakapunta. Hinintay pa namin yung caramel brown from Lazada kasi wala siya sa hardware. So, yung prepared kasi ni client is a brown. So, I think, mas maganda po kasi yung brown. Yung caramel brown, kasi nakita ko na siya eh. Ang ganda oh. Tapos, ang napag-usapan namin ni sir, kung ano po yung kulay ng cornisa tsaka ng baseboard, ng pinto, same na lang. Ayan, ang ganda diba?
nyo, pag marami kasing kulay, parang ang pangit na eh. Parang ang pangit na. So, mas maganda po yung ganito. Na 1 o 2 to 3 color combination lang tayo. Pati po yung handrail ng ating hallway is caramel brown din po yan. Ayan o, diba? 2 kwarto po yan. Ayan ba, ano muna. So, ganda niya na, oh. So, yung pansinin nyo, may baseboard o wala, okay lang din. Pero ako talaga mas bet ko po talaga may baseboard. Pero sa bahay kasi ayaw ni Ray. Nainis nga ako eh. Ayaw ni Ray palagyan ng baseboard. Kaya, wala. Kinukonsider ko na lang din. Pero ako mas prepared ko. Kasi ito, pansinin nyo, yan, walang baseboard, diba? Plain lang. Pero pag may baseboard po kasi iba eh. Ayan o. Ayan po. So, itong unit ni Sir, yung taas, halos okay na po ito. Pintura na lang, linis na lang. Tsaka yung center light, kasi meron na tayong pin lights dito eh. So, sa pin lights, kami na po ang nag-provide kasi alam na namin yung pinakasukat. Ayan po. So, mas magandang PVC. Tapos, ito nga po pala, i-add ko lang ulit. Recap lang tayo. Itong unit ni Sir, tagusan talaga yung leaks nito dyan sa wall. Talagang hindi lang dito sa may hagdanan. Yung leaks. Tagusan po yan hanggang dito. So, ayan po, inayos po ng ating team yung ating exterior wall. So, wala na. Kasi kung meron pang tatagos dyan, possible yung pintura natin, lolobo yan. O kaya magkakaroon ng leaks, ng moisture. Pero good thing, good news, na wala. So, ganun lang din naman sa mga pabahay. Kailangan mo lang talagang repairing yung mga dapat repairing. Minsan, hindi mo na kailangan iasa sa developer. Kasi, once na na-turnover na po talaga, once na turnover na po talaga yung mga unit, ikaw na po talaga bahala dyan. So, dito nga po pala, bago sila mag-flooring ang ating team, nagalatag na po tayo para po sa mga linya ng tubig. Pati po yung sa sanitary po sa ating lababo, nakalatag na rin po yan dito. So, mas maganda nga pong umulan din para yung lupa kahit paano nasisiksik. Para pag nag-flooring po sila dito, ayan, maayos na, nakalatag na lahat ng mga tubo, wirings, nakalatag na. Yung pinto ni Lumina, tsaka yung bintana po. Palabas na lang siguro. Palo. Di paano na lang. Palabas na lang siguro. Para hindi rin nakaharang. Oo, dito na lang. Tama. So, yung pinto po ni Lumina sa back door, magagamit na rin po natin yan. Tapos yung pinto, yung bintana na isa ilalagay po natin. Then, plastering. So, sana talaga yung ating roofing okay na. Para makapaglagay na, makapaglatag na. Kasi tulad yan, paulan-ulan. Mahirap kumilos, lalo na pag ang gawa is labas na. So, yung ideas pala po natin dito, yung main gate natin dito So, kung may sasakyan sila, sir, kasyang-kasya talaga dito kasi mahaba talaga yung... Magmerienda muna kayo. Mahaba po talaga kasi yan, no? Parang nasa 4 meters. Ayan, no? Tapos, ito po is hanggang 150 lang po yung pinaka... taas po ng fence natin. Yan po yung requirements dito. 150 lang. Ay, merienda muna kayo dun. Tapos dito po, magbubuhos po tayo dyan para po sa ating
drainage. Maglalagay po tayo ng drainage dyan. So, yung magkabila ang side po, maglalagay po tayo ng polycarbonate. So, ito nga po palang mga tubulars dito sa roofing ni Sir. Buti na nga lang po after na ma-set up, is nalagyan na rin po siya ng epoxy primer. So, iwas kalawang din po kasi yung epoxy primer. Hello po. Ayan, medyo tumila na yung ating ulan. So, since si Sir po is nagpa-extend po na ang kanyang sa kitchen, countertop, nag-add po kami ni Ray ng tiles. Ito po yung lababo ni Sir, tsaka yung kalan. Ito po yung kalan. Sa Lazada lang po namin siya nabili. Tapos yung tiles po ni Sir sa kitchen, kulang kami ng 3 kasi nag-ano nga po, ginawa ni Sir pa L-type yung kanyang kitchen. Ayan. So, bali, kaninang umaga, nakapagpahakot na ng lupa. Yung mga lupa, pinagtibagan na yan. So, ito naman po, nililinis po namin yan. So, ito po, sa bahay po, ito, sobra, dinala na lang namin dito para magamit, para mabawasan din ako ng mga gamit-gamit. Ayan. Ay, nagpo-flooring na pala sila dito. Ayan, no. Taas sila guys, taas. Ayan. So, merong paambon-ambon, pero hindi po talaga katulad kahapon. Talagang pag bumuhos ang ulan, sobrang lakas. Tapos medyo matagal. So, bali ang team po natin is nagpo-flooring na dito sa harap. Ito naman po is nilagyan nila ng lona. Ayan, sa hardware lang din po kami umu-order niyan. Ginagamit namin sa isla pag nagpo-flooring. Ayan. So usually ba ilang oras ba ang ano niyan? Tumitigas ang semento, Jake. Ilang oras tumitigas ang semento? Mainit po, malamig. Ganon. Pag ganito, matagal yan. Matagal, oo. So yung ino-orderan ko kasi ng UPVC roof, ang tagal mag-reply. Kaya sabi ko kay Ray, sa Wilcon na lang kami maghanap. Maghanap ba kami? Kasi ayaw po nilang pumayag ng yero. So pangit naman po kung polycarbonate. Bawasan dito nyo. No? Yung narin mo. Yung lupa rito bawasan nyo. Yan. Ito po yung kahapon na nagsiset up po sila ng mga tubo tsaka wirings. So minsan hindi na rin po kami nagtatanong kay client kung saan ilalagay. Pag ganito po kasing tawag dito, parking area. So dapat meron talaga nakabang na tubig. Syempre pag maglilinis ang sasakyan, 'di ba? Dapat meron tayong gripo diyan. Since main gate tapos dito pedestrian. So dapat meron din tayo dito, 'di ba? Minsan kasi pag uuwi tayo, madumi yung paa natin, 'di ba? Na malengke. So andyan na. Hindi na pupunta dito sa kabila. So pwede naman 'yon, depende na lang kung anong gagamitin mo dyan. Ayan. Mahal pa bilang ako ilang fluted panels ang magagamit dito. Dito po sa unit ni Sir, orderan ko na po ito ng metal spandrel. Sabi kasi ni Sir, dito daw maglalagay siya ng fluted panel. So mga ilang piraso? 4. Konti lang daw, parang highlights lang. 4 lang. Dito.
Tapos maglalagay tayo dito ng saksakan. Ay, ang ganda. Tayo. And so, dito po, meron na tayong nilatag para sa wirings. May mga sininsil na po dyan para sa wirings. Tapos, dito ba yung kalan ni Sir? Doon. Dito yung lababo ni Sir. Tapos, doon yung kalan. So, ito po, nag-add po kami ng 3 tiles. Gawa ng... dapat po kasi pa straight lang. Straight lang. Nagpa-add si Sir doon sa part na yun. So, mas okay nga kasi para malaki talaga yung kitchen mo. Usual talaga, mas maganda malaki ang kitchen. Yung tubo na yon, ayun, yung tubo na yon, para po yan sa exhaust fan ng bathroom. So, connect na po yan dito. Dahil meron din tayong exhaust fan dito sa kitchen. So, pag gantong katalikuran po, exhaust fan na pang ceiling. Kasi merong wall fan yan. So, wala kaming paglalagyan ng, exhaust na pang wall. Gawa ng katalikuran po kasi. So, ang kagandahan din pag gantong kalakasan ng ulan, may bagyo, tapos umuulan, minsan nakikita mo na agad kung saan yung mga leaks. Katulad po dito. Actually, hindi siya leaks kasi abang na po ito para sa... Saan ba ito abang? Sa ano to, no? Exhaust? Sa range hood, parang ganon. So, ganyan, dapat nakaabang na. Ito po yung sa rep. Dito, black. Black dito. Ayan. Ang tiles po natin dito is black. Tapos dito is gray. So, pag ganyan po medyo malapit na rin matapos po yung unit, doon na rin po tayo nag-a-add ng paunti-unti materyales. Minsan, nakikita mo na kung ilan na lang yung mga ihahabol na semento, adhesive, buhangin. Ito nga po palang tubo na to, para po yan sa drain po sa taas. Ayan. So, hindi po namin siya pinakain sa poste. Tinabi lang po namin siya. So, ito naman po, pag nagkisame kami, matatakpan naman po ito. So, bali yung ano po ni Sir, pinaka-countertop is black. Black po yan. Tapos yung kanyang backsplash, yung dito po natin ilalatag, gray naman. Ayan po. Ito po yung sample natin ng black. Actually, meron si Sir reference, pero sabi ko nga, hindi natin talaga makukuha yung parehas na tiles. Kasi minsan ang reference nila sa Pinterest, minsan naman sa Google. So, syempre iba naman yun, sa ibang bansa yun.
Pero pag, ito naman kasi basta yung combination ng tiles na napagsama mo talaga ng maayos. Di ba, tulad nga nito, black tsaka gray. Magandang combination po kasi ang black tsaka gray. Meron naman akong client na isa lang, backsplash tsaka countertop isa lang. Okay lang din naman, depende pa rin talaga sa nagpapagawa. Tapos ito po, the rest po ng wall dito is naka, ano tayo dito? Tawag dito, naka wall tiles tayo. Ayun yung header naman. Header naman po ang pinipinish. Ayan.